Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, hindi na raw napigilan ni Senadora Imee Marcos na bumasag ng katahimikan at ilabas ang mga selyadong dokumento tungkol sa di umano'y karumaldumal na gawain ng kanyang sariling kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga opisyal habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang mismong dugo ay lumalaban na sa sariling dugo sa ilalim ng mga pader na pilit na nagbubulag-bulagan sa harap ng sambayanan. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang mga pasabog ni Senadora Imee ay tila dinamitang sumabog sa gitna ng Washington at Maynila na naglalantad ng mga lihim na transaksyong pilit na ibinaon sa dilim ng gabi. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang ipakita ang mga ebidensyang selyado ng ginto at bakal na direktang nagtuturo sa Pangulo patungo sa rehas ng bilangguan. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga dokumentong lihim na itinago ay isa-isang lumalabas sa publiko at wala nang sinumang makapagtatago sa bagsik ng katotohanan ito na nagpagulantang sa buong sansinukob. Kita niyo mga palangga. Ang galing, di ba? Di ba? Ang galing ng batang ito. So, ngayon, ngayon ay babalik siya sa Forbes Park. Nakita nyo, binabasa lang naman kasi ng speaker, yung mga sinasabi nila. So, hindi talaga yun galing sa puso dahil kita-kita nyo naman kung paano sila magnakaw ng kaba ng bayan. Alright? Ngayon, mga palangga, tignan ko muna kung may bago itong si Kiko. Kung ano yung panawagan niya. Nasaan na ba siya ngayon? Anong oras na ba sa Pilipinas? Okay? Ay, sabi niya, wag na raw pala sa Forbes Park. Mamaya, ang dami ng polis ulit doon. Hindi ko alam itong si Kiko kung binubuisit lang talaga yung mga, alam ko na strategy nito eh. Diba? Kasi nga natataranta. So, nagpapadala ng mga polis para mga julol itong mga tauhan ni Bangag. So, ngayon, nung sinabi niya, balik ulit tayo sa Forbes, matataranta sila, magpapadala naman sila ng mga bata-batalyon doon na mga polis. So, ngayon, sinabi niya, ay what? Iba na naman daw, lilipat na naman. I don't know kung saan. But again, ang kailangan talaga dito ay, tuloy-tuloy at consistent. Okay? Nalilito yung mga kalespuhan, sabi ni Gigsa. Nalilito nga sila. Nalilito sila kung saan sila pupunta. So, I think magandang strategy yan. Pero mas maganda yan kung ito ay tuloy-tuloy, mga kababayan, ang ating pakikipaglaban. Sabi ko nga, hindi natin maipapanalo ang laban na ito kung tayo ay pupunta lang dyan, ay magpa-picture, magbidabidahan, magba-vlog-vlog, ganyan-ganyan. Kasi pwede ka naman mag-vlog dito, di ba? Pwede ka naman mag-vlog sa bahay mo kung gusto mo lang ng bidabidahan. Pero kung gusto mo talaga ng laban, di ba? Kung gusto mo talaga ng laban dahil matapang ka, kaya mong pumatay, dahil may mga ganun eh. Kaya parang akala mo, kaya lang pumatay, gumorgor ng tao eh, di ba? Kung gusto nyo talaga yan ang style ninyo, di ba? Gawin nyo na kung gusto nyo gawin. Pero kasi ang style ng tinatroll ni Kiko yung mga, sabi ni Julius Jow, tinatroll ni Kiko yung mga lesbo. I know! Kaya nga, loko din tong batang ito. But maganda, may strategy siya. Pero sabi ko, psychological warfare, ika nga. At sabi ni Anacela Watson. So, ang pakikipaglaban, hindi yan seasonal. Nalalaban ka lang ngayon, lalabanan mo lang si Bangag, di ba? Tapos tomorrow, iba na tono mo, iba na, ay pagod na kasi ako na wala na siyang pamasahe, kawawa naman ako. Hindi po yan laban. Ang tawag dyan, scamming. Okay? Because when you fight, ulitin ko, hindi mo alintanain na pagdating ng panahon, di ba? Or, mali ko. I'll take it back. Once na lumaban ka, di ba? Pinaghahandaan mo yung laban mo. Di ba? Dahil alam mo, whatever happens, kung ano man ang mangyayari sa'yo, haharapin mo.
Hindi ka magmamakaawa, hindi ka luluhod, hindi ka mangiisputorbo ng mga kapwa natin palangga unless na magkusa sila na OFW na mahirap pa ang sitwasyon sa'yo. Hindi ganun ang pakikipaglaban. Walang umasenso sa laban. Yung Nepal ba, may nakita ba tayo? Sila ba nagwagi sila? Meron ba tayo? Wala naman tayong nakita na ang mga kabataan ay nangingi ng pera. Hindi sila nalisit. Bugso ng kanilang damdamin. Diba? Bugso ng kanilang damdamin. Dahil yun ang nararamdaman nila. Hindi nila inalinta na mapatay sila, masaktan sila. Yes, ganyan po ang pakikipaglaban. Dahil sabi ko nga, patindi ng patindi ang laban natin. Ginugurgur tayo. Ginugurgur ang mga vloggers. Diba? Yung kahapon, pinag-usapan natin, yung vlogger na si doon sa sa pangalan yan, sa Mindanao. Is it? Anong lugar yung, ganda ko dito diba? Pinuri sarili. Ito picture ko, mga itan. Okay? Yung advocate na who's this? Ang pangalan niya, okay. Anong pangalan nito ni Palangga? Okay, tiyan natin. Okay. Dan. Ayan. Itong taong ito, tiyan natin to. Kawawa naman to, mga napatay, pinapatay nila isa-isa. My God, nakakaawa talaga. Anyway, makita. So ngayon mga kababayan, okay, ginorgor ako, so nandiyan pa rin ako. Hi June Landilar, how are you, Palangga? So pinapatay na ang ating, meron naman bagong pinatay? Oh my God. Sino yung mga bagong ginorgor na naman? Okay. So pinapatay na nga tayo. May bago na naman. Di ko alam na may bago naman ginorgor. Okay. So mga kababayan, again, tingnan ninyo ang ginagawa nila ngayon dito sa flood control. Okay? Nag-approve na naman yung budget na 6.7 trillion for 2026. Narinig yun naman, di ba? Tapos, aakyat sa Senado, pag-uusapan na naman, aprobahan na ni Bangag na nakawin na naman nila ang bayan. Ngayon, ang nangyayari ngayon, mga palangga, nanakawin nga nila na nanakawin, mga billion-billion, tapos ang titirahin ay si Sara Duterte dahil recently, di ba, itong si Remulla, talaga namang ang tutuligsain talaga nila ay si Sara Duterte, okay? At yung pamilya ni Pangulong Duterte, imagine nyo, 6.7 trillion. Okay? 6.7 trillion ang pinag-uusapan natin. Hindi pa natin napapanagot ang pagnakaw nila ng trillion sa 2025. Meron na namang 6.7 trillion. Okay? Dapat nga, mga kababayan, talagang sabi ko nga, kailangan nyo ng kumilos. Consistent dapat ang pakikipaglaban. Okay? Dahil consistent din ang kanilang pagnanakaw. Imagine ninyo, masaya na naman, nakita nyo naman, si Kiko Barzaga nandoon. Diba? Masaya na naman ang mga hayop, present sila when it comes to budget. Diba? Dahil, mag-uusap yan sila, may mga secret meeting sila, speaker, baka naman, ganito, ganyan. At the fact na ang pumili nga dyan sa speaker na yan ay si Sandro Marcos, magkakasabwat pa rin yan sila dyan. Ang Committee on Appropriation nila si Swansing. Diba? Si Maika, something. Si Swansing, yung babaeng Swansing. Okay? Na yan ang nag-investigate at ang tatay niya doon sa smuggling na kinasasangkutan ni Michael Mann, nakasabwat ng Bangag Administration at ni Lisa Canas, so naputol na yung hearing na yon. So alam nyo na yon, pinutol or sinuspend nila dahil nga na-implicate dito ang inappoint ni Bangag Jr. And now, eto na naman yung budget na ito, mga palangga, for 2026. Eto naman ang pinag-uusapan natin. It's about budget. Imbestiga dito sa kay Romualdez, kay Zaldico. Tapos ang sinasabi nila, imagine ninyo, ito ay demolition job laban kay Romualdez. Sabi ng itong Congressman Ronaldo Puno, di ba? I think parang yung tao yan, parang dilawan yan, di ba, dati? Tapos galit. I don't know, I'm not sure kung galit ba yan sa Bangag kasi mga Puno. Ano yan kung tama pagkakaalala ko, very dilawan yan. So ngayon, kinakampihan na itong si Romualdez.
na ito daw ay ang mga bangag na ito daw ay demolition job. Paano maging demolition job? Kitang-kita nyo na yung pagnanakaw. 'Di ba? Hindi lang isang tao ang nagsasalta, hindi na nga lang si Marlica ang nagsasalita sa nasasangkutan ng bribery ng bangag ni Romualdez at ng bangag administration. So ngayon ipinagtatanggol na naman nila. 'Di ba? Ipinagtatanggol nila at natatakot sila na itong ginagawa nila ay maaaring makadulot ng pag-alsa ng mga militar. Okay? Dahil recently, I think na-interview si Magalong, dahil may mga lumalabas-labas na mga chika boom na pwede magkaroon ng ng military junta o civilian military junta. 'Di ba? Itinanggi naman daw ito ni Magalong. Narinig na natin 'yan. Alam nyo, ito kasi mga dilawan, mga pinklawan na yan, meron silang galit sa kay Marcos. Yun nga lang, ito yung sinasabi ko, wala silang consistency. Dahil ayaw nila kay Sara Duterte, yung galit nila, pinigil muna nila kay Bangag. Kailangan nila munang tiisin yung pagdanakaw ng trilyon-trilyon. Di ba? Ito yung mga tao to, walang consistency talaga. Kasi hindi mo pwede yung galit ka kasi magdanakaw yan. Magnanakaw yung taong yan. Si Bangag, adik yan, ganun-ganon. Tapos, yung elected official, yung successor na si Sara Duterte, na dapat naman talaga, dahil yun na nakaslagay sa batas, kung sakaling mamatay si Bangag o kung ano man, ma-overdose sa kanyang kabangagan, si Sara. So, ayaw nilang makisama, ayaw nilang magsalita na si Marcos ay bangag-bangag magnanakaw. Hindi nila pinpoint kasi ayaw na kay Sara. Again, hindi sila consistent. Kasi consistent ka, sumusunod ka sa batas. Rule of law yan na lagi nilang sinasabi. You have to follow the rule of law, chuchu-chuchu. Pinafollow ba nila ang kanilang konsensya, ang kanilang puso, na yung hayop na Marcos na yan, Bangaga, Romualdez na yan, Zaldico na yan, sila magkakasabwat, ay talagang ninanakaw nila ang pera, nakatayong sa mga anak nilang mga papapangit na mga mukhang tae ang pagbumuka, na nag-reflex na mga Hermes, nagsasalita, ito mga artista, mga pinklawan, mga kaparian, mga ganyan-ganyan, kakampi ng mga bangag, ng mga dilawan. Pero, ayaw nilang tumbukin si Marcos ng diretsyo. Kasi galit sila kay Sara. So, ikukonek ko, ako kasi, I really don't care kung si Sara o mag-military junta. Kung sino man ang mamuno after mapabagsak ang isang adik na presidente. Hindi tayo magpapabagsak ng gobyerno kasi ang isang estado ay kailangan ng gobyerno. Tama ba? Yeah. Ang isang estado ay kailangan ng gobyerno. Ang nangyayari lang kasi, ang gobyerno, ang nakapaloob sa gobyerno ay mga magnanakaw na sindikato. So, hindi natin pababagsakin ng gobyerno. Ang pababagsakin natin ay ang mga sindikato. So, kailangan natin ng state, bansa natin, di ba? Kailangan natin ng bansa natin, bansang Pilipinas. Kailangan natin gobyerno, kaya pinaliwanag natin, kaya tayo may taxation. Kaya tayo tinatax. It all boils down sa taxation. Di ba? Kinukuhaan tayo ng mga whatever taxes para sa infrastruktura, sa health, sa education, para sa mamamayang Pilipino, para maging progresibo ang isang estado. Hindi ka magpapabagsak ng gobyerno. Ang pababagsakin mo ang mga demonyo. Dahil ako, never ever ako magpapabagsak ng gobyerno. Iba yan ang pagpapabagsak ng gobyerno sa pagbabagsak ng sindikato. Tandaan nyo, lagi nyo niyang isa-isip. Kaya when you talk, okay, hindi natin pababagsakin ang gobyerno ng ating bansa. Ang pababagsakin natin ang mga demonyo. Kaya ako, kung military junta, whoever ang mamuno dyan, basta pabagsakin nyo ang sindikato. Din ang pakapalit niyan, sino man, wala akong pakialam kung si Sara man yan, o kung ako man yan, o kung si Juan man yan, di ba? Si General ano man yan, as long as yan ay pinagbotohan ng kanilang mga hanay na itong si Juan, si General Juan, whoever, di ba? Ito ay makakapagbago sa sistema ng ating bayan para matanggal natin ang addictus benedictus, ang mga kawatan. Again, ang layunin natin ay hindi pagpapabagsak ng ating gobyerno. Kaya nga sabi ko, kung pwede natin pakiusapan ng ating mga kapulisan
Dahil yan sila ay parte ng gobyerno na papasokin na sana kayo dyan sa Forbes Park para i-pressure ang mga kawatan. Kasi sabi nga ni Kiko, ayaw niyang masira yung ating mga structure ng government. When you say structure, yung mga buildings natin, i-preserve natin, kung ano man meron tayo, wag natin sirain. Hindi ako mag-agree dyan. Ang sisirain natin, o mga sira na sila actually, ang pababagsakin natin ang isang sindikato ni Marcos Jr. Hindi ang gobyerno. Kasi kailangan natin ng gobyerno eh. Kailangan natin ng mga serbisyo ng gobyerno. Yun nga lang, dinanakaw ng mga demonyo. Kaya sila ang pababagsakin natin. Sila ang ilibing natin sa limot o ilibing natin sa kumunoy, yung mga hinayupak na yan na mga crocodile. Right? So ito, pinag-uusapan dito, itinanggi daw ni Magalong na walang ganyan-ganyan. Di ba? Bagamat sabi dito sa balita, may discontent itong ating mga retired and junior officers. Sinabi naman daw ni Magalong na yung nararamdaman nilang mga nangyayari ngayon ay hindi daw ito political ambition, kundi malalim na pagmamahal sa bayan. Sabi ni Magalong, I myself have personal experience. Okay? Sabi niya, the AFP will never act outside the law unless there is a very compelling reason. What is a very compelling reason pa sa inyong mga sundalo? Ano ba yung compelling reason? Hindi pa ba to compelling? Hindi pa ba to malinaw na kailangan yung pabagsakin ang isang sindikato? Kayong mga kapulisan, kayong mga AFP, hindi nyo naman pababagsakin ang gobyerno. Ang pababagsakin nyo ang sindikato. Kasi duty nyo yan. This is very compelling reason. May iba pa ba? Ano pa ba ang compelling? Hindi pa ba compelling ang ninanakaw ang pera ng bayan? Hindi pa ba compelling na nakita nyo si Bangag Jr. ay sumisingot, puro pulburon? Hindi pa ba compelling ang smuggling ni Lisa Tanas at ni Bangag? Hindi pa ba compelling AFP? Alam ninyo na may item dyan. Sinabi ni Inday Sara na kayo, yung iba sa inyo na mga tiwali, ay nakipagsabuatan kay Marcos Jr., kay Teddy Boy Locsin Jr., kay Bonjing Rimulya as DOJ before, kay Lisa Tanas para kidnapin ang dalawang minor de edad sa Turkey na anak ni Sheena na ngayon ay mayroong protected ngayon ng Belgium base sa visa ng asylum. Visa. Yeah? Hindi pa ba compelling yan? Wala akong pakialam kung anong pangalan ang lumusot dyan. Kung si Sara man yan, di ba? Yan kasi ang problema ng mga pinklawan, may mga vested interest kayo, mga yawa mo. Ang gusto nyo, ang paupuin yung gusto nyo kahit hindi elected. Kung si Sara, hindi si Sara. Kung military junta, military junta. Whoever, basta mapabagsak ang isang sindikato sa gobyerno. Yun ako. Dahil hindi ako panatiko. Kahit sinong pangalan dyan, as long as makakapagbago sa buhay natin, maiwasan natin, ma-repair na natin itong mga sinira ng lindol, sinira ng bagyo. Mayroon tayong leader na yung pondo ay ibibigay sa mga infrastruktura, ibigay sa mga batang displaced na ngayon, kailangan nila ng mental, mental care. Diba? Kailangan nilang pag-ingat, kailangan natin i-assess ang mga bata na na-displaced doon sa lindol. Mga mahihirap na mga Pilipino yon. Kahit na middle class. Wala nga silang pambiling bigas. The fact na may problema ang mga bata nila, alam mo tayo mga Pilipino, ganon. Kaya nga marami sa atin na mga kamag-anak natin, mag-agree kayo sa akin. Marami sa ating mga kamag-anak na pag may mga nararamdaman ng inyong mga anak, na nakita nyo parang may mental something, hindi ba tinitiis nyo? Anong ginagamot ninyo? Nag-inom ka lang ng Medicol, mainom ka lang ng Biogesic, baka sakit lang yan ng ulo. Mag-comment kayo dyan. Kasi, akala ninyo, yung iniinda ng inyong mga anak, pag nagko-complain, wala lang. Hindi kayo pumupunta sa psychiatrist, di ba? Pag pinakinggan sa atin yan, pupunta ako ng psych doctor ko. Pangmayaman lang ang dating, di ba? Sa atin. Sa mga pobre na katulad ko, hindi ka pupunta sa psych doctor o sa kahit anong hospital kasi wala kang pamasahe, pupunta ka pa sa psych doctor, ano ka man imo. So, anong ibig ko sabihin dito?
So, kailangan na pag nagkaroon tayo ng bagong gobyerno, lahat ng programa para sa health, mga kababayan, okay, sa health, lahat ng aspeto, unahin, gamutin, unahin, solusyonan yung mga displaced ngayon, yung mga biktima, mga bata. Ang laki ng impact na yan. Akala ninyo? Yung mga nilindol, yung mga bata doon na umiiyak, pwede nilang dalhin yan hanggang sa paglaki nila. Yung iba dyan, pwede mag-snap, pwede bumigay, o whatever, hindi natin alam. Kailangan nila ng kalinga at kailangan ng pera ng bayan para ilagay sa health na yan, sa education, na sinasabi nitong speaker na ito, pero alam naman natin na nakawin nila yan. So, ganun kasi sa atin. Pag wala kang pera, pag nagreklamo ang anak mo, masakit yung ganito kuma, ganyan-ganyan, may something ako nararamdaman. Ang sabi ng nanay na mahirap, o anak, uminom ka na lang, magbanyos-banyos ka na lang, maglagay ka ng ano tawag dyan, ng katingko, o white flower, ganyan-ganyan, mawawala din yan. Pero hindi mo alam, yung underlying problem sa loob ng anak mo ay malala na hanggang sa what? Ano mangyayari? Huli na. Meron ng mental at kargo na ng magulang ng isang bata, 2 bata, 3 bata. Diba? Kawawa talaga. Yung mga lumilindol na, akala ninyo, tapos ang lindol, okay na yan. Nabigyan na ng 2 kilong bigas, okay na. No. Long-term effect yan sa nanay, sa tatay, sa mga anak. At yan dapat ang titigan natin. Meron ba sila dyan? Binudget? Dapat nga, dyan sa budget deliberation na yan. Switch na agad yan eh. Kasi ang pagpapasa ng budget, ang approach sa gobyerno, di ba, hindi yan, ito, dahil ito nakaprograma na sa atin, ito na yung script. Depende sa pangyayari sa bansa mo. Kung ganyan may pangyayaring lindol, maraming biktima, magsiswitch ka. When I say switch, babaguhin mo. Teka, pondohan natin ng mga malalaking budget ito, mga batang ito. Kasi traumatic yan. Yes, Tito Ma'am, traumatic yan. Cebu, Davao, o saan pang lugar ang mga nilindol. Dapat yan mayroon talagang dyan sa budget na yan ng 2026. Dapat kung gusto nila mag-budget insertion, yan ang in-insert nila. Kung gusto nila ng budget amendment, yan ang in-amend nila na pondohan ng mas marami ang Cebu, ang Davao sa kanilang health. At ang mga bata dapat, di ba? Ang mga bata lahat free ang assessment when it comes to their health dahil sila ay kaluluoy, kawawa na sila ay nakaranas ng ganyan. Ganyan dapat ang amendment and insertions sa mga emergency scenario ng bayan. Hindi yung ang kanilang amendment, whatever anong tawag nila, amendment or insertion sa bulsa nila. Pwede ka mag-amend ng budget, pero para sa mga tao, hindi para sa mga demonyo. Right? So yun mga palangga. Kaya sabi ko nga, kung hindi niyo lalaban yan, consistency. Consistent ang inyong laban. Wala talagang mangyayari. Recently, may mga aftershocks pa. Diba? Sa Cebu, sa Davao. Kawawa ito. Kaya ako, kahit hindi si Inday Sara, kung ayaw ng itong mga dilawang ito, mamili kayo. Ay, huwag kayo pumili kasi baka pipiliin nyo yung mga lutang. Okay? Whatever, ano yan, yung AFP, kung mayroon pa kayong natitira. Kasi sabi nga ng mga tao, kailangan umanib ang AFP sa taong bayan. Dahil sumumpa kayo na inyong ipagtanggol ang ating bayan. Hindi po tayo magpapabagsak ng gobyerno. Walang magpapabagsak ng gobyerno. Ang pababagsakin natin, di ba? Ang pababagsakin natin, ang mga bangag, ang mga sindikato, ang mga magnanakaw, not our government. Kaya pag nag-rally